Hi guys, magandang hapon po. Ngayon po ay gagawa tayo ng isang napakasimpleng pandesal. Yung hindi gagamit ng machine at masang kamay lang po. Tapos gagawa natin ng paraan para mapagaan yung pagmasa ng pandesal. Kasi para ito sa mga nag-request natin ng mga baguhan dyan sa ibang bansa na parting ting Middle East. Nasa Middle East kadalasan sila raw ay nakapag-asawa ng mga taga roon at gusto nilang matutong gumawa ng pandesal natin dito sa Pilipinas para meron din silang income in time na lockdown dahil nga po sa virus. Speaking of ibang bansa, gusto ko lang batiin ng isang napakagandang araw kay Miss Grian Lorenzo Linier. Ma'am, magandang araw po sa inyo. Sana po ay safe kayo palagi. Anyway, isahan na po natin kung paano natin ito gawin. Napakadali lang po. Ang ingredients po natin pala dito ay isang brown sugar. By the way, ang gagawin natin 2 kilo. Pwede nyo po itong hatiin sa 4 o kaya divide 2 nyo na lang po. So itong brown sugar natin, 400 grams. Salt, 20 grams. Cooking oil, 400 grams. Instant dry yeast, 40 grams. Ginawa ko po siyang 40 grams o 20 grams per kilo of flour kasi po minamadali ko tong masa na to. Kasi gusto ko matapos na maaga. I-adjust niyo na lang po kung kailangan niyo ng mataas na fermentation, pwede naman po to. Tapos yung flour natin na ginagamit, all-purpose flour. Kasi nga po dun daw sa bandang Middle East, wala daw masyado makikita na bread flour. O hard wheat flour, wala daw. Pagkakalam ko meron, kaya lang hirap din ng kasi iba yung mga pangalan doon at saka iba nakasulat. Hirap intindihin. So ginagamit natin all-purpose flour para sa kanila. Okay? So umpisahan na po natin kung paano gawin. Ito pala tap water. Tap water natin 1 kilo. So 500 grams per kilo of flour. So napakadali lang po 'to gawin. Paghalo-haloin lang po natin. Water, brown sugar, salt, oil. So i-mix lang po natin ito, paghaluin lang po natin hanggang matunaw yung sugar at saka salt. So after malusaw na po yung sugar sa salt, lalagay po natin yung vanilla. By the way po, doon po sa mga nag-uumpisa na gumawa ng tinapay, suggest ko lang po, huwag muna kayong mag-imagine na kung ano-ano. Kung pwede, hanggat maaari, gagawa muna kayo ng maliit na dough o 500 grams muna na flour o 250 grams na flour. Practice muna kayo paano mag-develop ng magandang dough kahit walang machine. Yun muna. I-bake nyo lang na walang design, walang pangalan. Hanggang magkakagawa kayo ng perfect na dough. Pag nagawa nyo na yun, kahit ito practicean nyo kasi ginawa kong simple lang po ito. Kasi para talaga dun sa mga nag-uumpisa. Pero itong recipe na to, maniwala kayo sa hindi. Lahat ng bake shop na binuksan ko dati, kasi nung nasa bake shop ako, pinipilahan po ito. Ginagawa ko po to, masa nito 8 p.m. Yeast ko po 8 grams per kilo of flour. 8 p.m. ko po mamasahin manual. Tapos ibaston ko po siya ng 3 AM, i-bake ko po siya ng 4:45 AM.
So mga 5:30 o 5:20, meron na po akong hot pandesal. Okay, so napakaganda po nito kasi nga po hindi tayo gagamit ng machine, so walang kuryente. Napakatipid. Tapos yung recipe na gagawin natin, yung mga ingredients yan, napakatipid lang din. Kasi iilan lang po yung ginagamit natin. Pero napakasarap nito. Napaka-moist po pag nagawa nyo po ng maayos. Okay? So pwedeng-pwede nyo po ito praktisan. Dahil i-divide nyo to, divide into 4. 500 grams flour muna, gagawa lang kayo. Simplihan nyo lang, walang pangalan hanggang ma-perfect nyo po yung dough. So, yun ang pinakamaganda. Makagawa muna kayo ng dough. Huwag nyo muna isipin yung pangalan. Huwag nyo muna isipin kung ano-anong pwede nyong ilagay. Ang pinaka-importante, matutunan nyo muna paano gumawa ng dough. Okay. So, itong aside muna natin. Tapos itong yeast at saka itong flour, budbud lang po natin. Yan, gamit ang kamay. Huwag po kayong mahiya gamitin ang kamay. Okay. Pagkatapos ma-mix yung yeast, gagawa lang po tayo ng sa gitna. Diyan, dito natin ibubuhos yung tubig. Yan, lagay na po natin. So, sa umpisa, gagamit kayo ng wooden ladle. Okay, so after ma-mix yung water, may mga flour pa po sa gilid, gagamit naman tayo ng dough scraper. So, ganyan lang po. Fold nyo lang po muna. Sinadya po natin na hindi i-cut yung video. Hindi masyado nagka-cut na kinakat natin yung video. Kasi nga po, para masundan nyo po ng maayos. Okay? Itong video na to para po sa intended talaga dun sa mga nag-umpisa. Dinamihan ko lang po yung ginawa ko, yung demo ko ngayon. Kasi gagamitin ko rin po sa bukas. Okay? Hindi po kayo mag-alala kasi hindi po masyadong madikit ito. Kasi nga po maraming oil. So, ganyan lang po. Nakita nyo po, hindi pa masyadong mix. So, ituturo ko lang po sa inyo kung ilang fold lang po tayo bago natin i-rest. Okay? So, bilang tayo. Isa. Dito sa gilid, kukuha ka lang, dudukot ka ganyan, tapos ididiin mo sa gitna. Dalawa. Kuha sa gilid, diin sa gitna. Tatlo. Ganyan lang palagi. 4. 5. 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. Ayan. So, 20 na diin. Ayan. Tapos na po yung masa natin. Napakadali lang. So, gagawin natin dito. I-rest po natin. Kasi po, mataas yung yeast natin. Hanggang 3 hours na po na tayo.
So, ang time ngayon, nasa 4:55 po dito sa Pilipinas. 4:55 ng hapon. So, mamaya-maya, alas 7. Babastunin na natin to. So, hintay muna tayo ng 3 hours. Gagawin lang natin, tatakpan lang natin ito ng cling wrap or cheesecloth. Pwede nyo takpan ng cheesecloth o sako ng harina. Yung sako na harina na cloth, pwede yun. Yan. Make sure na hindi po siya mahanginan kasi yung dough pag nahanginan namamalat o natutuyo. Kaya bawal po hangin dito. So hintayin lang po natin 3 hours po resting fermentation. So guys, dun pala sa sa mga nagbe-bake shop o gusto gumawa ng pandesal, pwede nyo po itong paglaruan ng yeast. So habang paaga o early, gaano ka aga yung masa nyo, lalong kumukunti yung application ng yeast. Yung ginagawa ko dati nito, 8 grams per kilo of flour, ginagawa ko siya 8 p.m. Tapos babalikan ko ng 3 a.m. So kung gagawin nyo ng maaga, ililas nyo lang yung yeast. Tapos wag nyo po itong idaan sa roller o anumang machine. Kasi po masasayang yung recipe na to. Kasi iba ang moisture o moistness ng tinapay o pandesal pag nadaan sa makina. Para sa akin, mas masarap po ito pag manual. Kaya panatilihin na po natin itong manual. Okay, so dun sa mga nag-umpisa na gusto talagang gumawa ng maraming tinapay, meron tayong video na ginagawa kung paano i-adjust ang recipe. Pag-aralan nyo po yung mabuti, tapos intindihin nyo po. Kasi doon nyo po malalaman kung paano i-adjust o paano kayo gumawa ng sarili yung recipe. Kasi doon lang din ako, yun lang din ginagamit kong technique para makagawa ng recipe. Kaya ginawa ko ng video na yun para makatulong sa inyong lahat, lalong-lalo na doon sa mga nag-umpisa o hindi pa alam kung paano i-adjust ang recipe. Wag po masyadong humingi ng mga recipes pag hindi pa alam kung paano gumawa ng tamang dough, manual man o may machine. Kasi po masasayang lang yung recipe. Una, kasi halimbawa gumawa ako ng recipe. Tapos itong ginawa kong recipe, intindi dun sa customers ko o sa akin. Ito, napakasarap para sa akin. Tapos sa inyo naman, hindi masarap, okay lang. Parang ganun. Gusto nyo sarapan o gusto nyo mag-add ng ingredients. So, kailangan nyo balansehin yung ingredients, kung ano yung idadagdag nyo, kung ano yung kukunin nyo, anong ipapalit. Doon sa video na yun, doon nyo malalaman ang adjustment. Tapos sa manual process naman, ito, pwede nyo gawing donut. Ng donut naman, dun sa may mga filling, yung ginagawa na may filling na donut, pwede nyo i-lessen konti yung sugar. Tapos yung mga sugar lang on top, tatabangan nyo yung dough, pwede nyo hatiin yung sugar. Gagamit kayo 130 per kilo of flour, 150 grams per kilo of flour, ganun lang yung sugar ng donut. Pag po taasan masyado ang sugar, kasi yun nga po, naglalagay din tayo ng filling. Tsaka pangit pagka masyadong mabigat pag piniprito pag maraming sugar. Okay, so good luck po dun sa mga nag-umpisa na gumawa. Kasi ito po ay ginawa talaga natin ay para sa inyo. Sana po makatulong ito sa inyo. Huwag po kayong mahiya na magtanong sa akin. Gagawin ko po lahat na makatulong sa inyo. Share po natin to para sa mga kababayan natin dyan sa ibang bansa na nasa bahay lang.
Kasi yun nga po problema ngayon kung paano bumili ng tinapay kasi daw po nagkaubusan po ng tinapay sa grocery store, sa mga big shop. So ito po, napakalaking tulong para sa inyo dyan. Sana po bigyan nyo ng oras yung mga videos natin. Kahit pangit yung pagkagawa o pangit yung boses ko dyan, kung ano-ano na lang sinasabi ko, pagtuunan nyo lang po ng pansin yung ginagawa natin na demonstration. Huwag yung pong mga sinasabi ko. Kasi dun kayo makakuha ng mga idea. Okay? So, good luck. At maraming salamat po. Mamaya babalikan natin to. So guys, ito na po yung dough natin na ginawa natin kanina. So, ito na po yung tsura niya. Alsado na po siya. So, ibasto na po natin. Portion muna natin gamit ang dough cutter. Okay. Ganyan lang po. Sa ganitong klaseng table, wag po kayo gamit ng kutsilyo kasi pag hiwa kayo ng kutsilyo, dalawa po yung masisira. Yung kutsilyo, saka itong table. So, sayang. Pareha sayang, no? Kaya wag tayong gagamit ng kutsilyo. Dough cutter stainless po gagamitin natin, no? Kaya yung dough cutter na plastic. Hindi rin. Paggawa po ng portion natin, no? Paghati natin sa apat, wala pong akmang sukat. Nasa sa inyo lang po kung gaano kadami ang kaya nyong ibaston. So, ganyan lang po. Tapos, i-flat po natin. Yan. Itong resting fermentation natin, time of fermentation, 3 hours lang po. Ang mas maganda dito, the longer fermentation, the better. Kaya kayo na po gagawa, mag-a-adjust kung anong oras nyo ito i-mix. Pwede kayo i-mix ng alas 7 ng gabi, tapos gagawin nyo ng madaling araw. Adjust nyo lang po yung yeast. Okay, sa pagbaston pala, kailangan natin ito i-focus. Halimbawa, ganyan flat. Sa mga baguhan, hirap kayong gumawa ng ganyan. Kasi nga, hindi pa sanay yung kamay. Pinakauna yung gawin, gamitin nyo itong yung fingers niya na 4, bali 8. Okay? Dudukot lang kayo ng pinakagilid. Pinakagilid muna. Yan. Okay? Tapos dito ulit. Ganyan. Huwag nyo po lakihan kasi pag lakihan nyo, may hangin po sa ilalim. So, paunti-unti lang po. Yan. Okay, tapos ganyan. Paulit. Huwag niyo pong madaliin. Kailangan po walang hangin sa ilalim. Kaya, hinahinay lang. Ganyan lang po. So, pagka medyo makapal na dito, hihilahin nyo lang po. Ganyan. Huwag nyo pong madaliin, lalo na sa mga baguhan. Kasi ang mangyayari dito, magkaroon ng halo sa ilalim. Yan. Okay, pagka malapit na kayo dito sa dulo, ipa-flatten nyo po ng nipis, manipis. Yan. Ito yung dito kayo maglalak. Yan. So, diretso lang po. Same lang din. Ganyan. Huwag nyo po kunin dito. Kasi pag kunin nyo dito, maluwag yung dating. Dito lang. Yan. Dito lang sa ibabaw. Ganyan nyo lang. Parang pinipisil nyo lang. Hanggang matapos. Yan. Huwag pong madaliin. Kasi hindi kailangan dito nagmamadali. Okay? So, ganyan na po. Ito po natin. So, yung pag-rule ng
Unti-unti lang din. O, dahan-dahan. Huwag niyo po bilisan. Ganyan lang muna. Tapos, titingnan niyo po yung laki. Yan. Tapos, huwag hatakin masyado. Alalay lang din. Ganyan. Same. Alalay. Yan. Yan. Tapos, hatak. Yan. Ang laki nito, nasa 1 inch. 1 inch lang po yung bilog. Okay? Yan. So, kailangan 1 inch lang parehas. Huwag niyo po diinan ang pag-roll. Yan. Huwag niyo po diinan. Yan. Parang ano lang. Alalayan niyo lang yung dough. Okay? So, flat nyo lang, ganyan. Kailangan kasi sa pagbaston ng pandesal, o pagbaston ng sliced bread, mapiga mo yung dough para may laman sa ilalim. Walang hangin. Kailangan din dito, pasensya at saka practice. Hindi mo makuha sa isang bisis lang to. Believe me. Ganyan lang. Itong tinuturo natin na technique ng pag-roll, ito yung kadalasan tinuturo ko sa mga OJTs ko. Kasi, pagka marunong na nila sila nito, saka ako magtuturo ng isa pang tricks o technique. Okay? So, pagka ganyan na, pwede nyo gamitin tong dalawang thumb. Okay? Same lang din sa ganyan. Dito lang tayo sa half. Okay? Pisil. Ganyan lang. Diin nyo lang. Tapos dito ulit. Diin. Dito ulit. Diin. Dito ulit. Diin. Dito ulit. Diin. Okay? Ganyan lang. Okay. Ang trabaho naman ito, igugulong niya. Ganyan. Kita nyo? Igulong niya. Tapos ito yung thumb na magpipisil. Ganyan. Gulong niya konti. Pisil. Gulong konti, pisil. Gulong konti, pisil. Gulong, pisil. So, ulit-ulit lang. Tapos, nipisil natin na yung dolo. Okay. Kailangan dito talaga, huwag magmadali. Ganyan lang. Okay. Tapos na. So, irululog din natin para mag-lock yung dulo. So, ganyan lang guys. Ulit-ulit lang yung gagawin natin. Basta kailangan dito, pantay yung laki. O sukat. Di bali yung haba. Kahit hindi pantay yung haba, basta yung laki ng baston pantay. Okay? So mamaya may kaibahan tong dalawa. Ito medyo maluwag, ito medyo masikip na yung dating. O mas buskok na. Okay, dito tayo mag-umpisa. Dalawang thumb na gagamitin natin. Okay, same. Ito yung mag-roll, ito yung magdidiin. Yan. Okay. So, ganyan lang. So, huwag munang madali ito. Ginagawa ko, pwede rin ito ipandiin, itong dalawa. So, ganyan. Roll. Ganyan. So, ganyan lang. Paulit-ulit lang po natin gagawin hanggang sa matapos. Ang paggawa pala ng pandesal o ang design ng pandesal, hindi po isang design lang. Pwede kayo gumawa ng sarili yung design tapos papangalanan nyo ng pandesal.
Wala namang problema yan. Kasi nga, kayo naman gumagawa. So, kayo yung nakakaalam. Okay, so ganun lang. Ulitin lang po natin. Yan, so ginagamit ko naman ito. Oh. Yan lang, ikot. Ikot. Itong dalawa kong fingers, ito na yung trabaho nila. Tapos itong tongue ko, alalay lang. Yan. Flat, flat, flat. Yan. Sa mga sa mga Pinoy dyan na nandito lang sa Pilipinas o yung mga kapitbahay na natin dito sa Pilipinas, mas maganda gamitin nyo dito bread flour. Pag bread flour ang ginamit nyo, 400 grams lang po yung tubig. Mas maganda ang texture ng gluten ng bread flour para sa paggawa ng pandesal kaysa all-purpose. Ginamit lang po natin sinadya ang all-purpose kasi nga requested to sa ibang bansa, doon bandang Middle East. Wala daw bread flour doon, sabi nila. Kaya to make sure na mapakinabangan lang demo natin, all-purpose lang din ginamit natin. So ito yung breadcrumbs. Ito yung tira-tira nating tinapay. Tinotoasted lang po natin. Tapos giniling o dinurog. Pwedeng balutin sa cheesecloth. Tapos hampasin nyo ng tubo o kahoy basta malinis lang. Tapos salain sa pangsala ng harina. Kalabasan ganito. Make sure lang tuyong-tuyo yung tinapay o toast na toast talaga. Huwag lang sunog. Okay, so direkta lang po natin ibuhos. Tapos, igulong natin yung dough. Ayan. Kahit hindi po masyado na-develop yung dough, sinasadya ko po yun. Kasi nga may hinahabol ako dun na quality ng pandesal na hinahanap-hanap ko. Kung gusto niyo subukan ito sa bahay, para makasigurado kayo, subukan niyo muna half kilo of flour. Lalong-lalo na sa may bake shop na dyan, nakasanayan na nilang gumawa ng pandesal na gamit ang dough roller, gamit ang machine. Subukan nyo po ito. Hindi nyo po kailangan ng machine, manual lang, tapos huwag masyado ipino yung dough. Tapos, lutuin nyo po 200 degrees Celsius. Medyo brown yung taas at ilalim, pero napakalambot at napaka-moist yung brown yung ay ibabaw at saka taas. Tapos moist yung ilalim nito. Medyo crispy yung dating nito pagka maganda yung pagkaluto. Kasi nga, hindi na develop na masyado yung gluten o yung harina. So, i-rest lang po natin. Ganyan lang po siya. Kailangan dito walang hangin na. Kung meron kayong gumagawa kayo sa bahay, gumagamit yung electric fan, patayin nyo muna yung electric fan. O kaya takpan nyo ito ng cheesecloth o anumang tela na hindi siya matatamaan direkta ng hangin. O kaya plastic wrap o anumang klaseng plastic pwede nyo itakip dito. So ako ngayon, dito sa pastry room ko, naka-aircon ito kaya lang pinatay ko rin yung aircon. Bawal talaga niya lamig.
Ay, hindi naman bawal. Ayaw ko lang gamitin muna yung ano, cold temperature kasi nang mamadali ako, gusto ko gagalaw agad yung yeast. Malamig na, no, room, pwede lang yung pag hindi ka nagmamadali kasi magiging maganda rin yung quality ng tinapay pagka malamig yung room. Kasi nga po, hindi na persa yung yung dough. Okay? So, ganyan lang po. Pagkatapos natin i-baston, lagyan natin ng breadcrumbs, tapos i-rest po natin ng 30 minutes. Okay? Basta lagi nyo pong tandaan ng pagbaston ng tinapay o pandesal o anumang hugis ng tinapay, hindi po makukuha sa iisang beses lang po na try. Kailangan talaga dito time, effort, love. Kasi, yun nga, kung wala kang love dito, wala kang pasensya. Magmamadali ka lagi sa ginagawa mo. Meron kang love dito, magbibigay ka ng oras. Kailangan mo talaga hasain yung sarili mo para dito. Para mag-connect yung sarili mo at saka yung dough. Parang ganun, parang relasyon din to eh. Kailangan magkaroon kayo ng relasyon para magkaroon kayo ng samahan, kumbaga. Pagka nagkaroon na kayo ng relasyon dalawa, madali na lang i-adjust yung isa't isa ninyo. Pwede na kayong maglaro-laro kung anong pwedeng gawin ninyo. Okay? Basta dun sa mga nag-uumpisa lang, wag po kayong mainip, wag kayong magmadali. Practice lang po. Basta yung tinuturo natin, yan po ang pinaka-basic na ginawa. Kasi yung mga matatanda na gumagawa na ng tinapay baliktad, dito sila nagumpisa sa pinakailalim. Kasi mas napiga nila ng maganda yung dough sa ganung paraan. So tayo naman, dahil nga po kayo ay baguhan, yung tuturuan natin dito ay baguhan. So gumamit tayo ng technique na mas madaling ituro o mas madaling intindihin para magawa ninyo ng maayos. Okay, so hintay muna tayo ng ilang minuto. So guys, ayan po, maganda na po yung alsado na po. Kung napansin niyo po, nabibitag po yung breadcrumbs na kinaver po natin. Dahilan po yan sa pag-alsa ng dough, kaya nagka-crack po yung breadcrumbs. Okay, papaintindi ko po sa inyo kung bakit kailangan pantay o tama yung laki, parehas dun sa ginagawa nating baston kanina. Kasi nga po, ang pagportion ng pandesal hindi pwede dadagdagan. Pag putol mo, dire-diretso na yan. Kumbaga kung ilang gramo na putol mo, yan na yun. Okay? So ang ginagawa po namin dito, wag niyo pong iangat o buhatin yung dough kasi nga nahahatak yung dough. Kasi madali na itong mahatak kasi nga po kalsado na siya o maluwag na yung dough. So i-guide nyo lang po unti-unti gamit ang para maurong nyo yung dough. Okay? So huwag nyo pong hatakin kasi ang mangyayari magsishrink yung dough. So, ang gagamitin ko ngayon, itong ID card ko. Okay? Ito yung panukat natin. So, puputulin muna natin yung pinakadulo. Yan. So, ID card ko, susukatin ko ganyan. Tapos, putol dito. So, ganito lang muna. Ito yung pinaka-technique na gagawin natin, pinakadali na masundan. Okay? So, dalawang tawag nito. Dalawang uri ang pandesal o itsura o paglagay sa plancha. Ang nakasanayan, pag ganyan. Yung sugat na sa taas. Itong sa atin, ginagawa ko kadalasan manual. Mas prefer ako ganyan. Kasi nga, itong balat na hindi natin na-develop ng maayos o hindi natin din-develop na maigi, ito yung magiging crispy mamaya pagkaluto.
Okay? So, ilang gramo ito? Titimbangin pa natin. 56 grams per cut. So, medyo malaki-laki, ano? Kung gusto nyo 2 piso lang, liitan nyo konti kanina, yung 1 inch natin na baston. Liitan nyo konti, tapos 2 finger lang. Susukatin nyo rin ganyan, tapos i-hold nyo sa thumb. Ayan, saka nyo po putulin. Okay? So, ganyan lang, dire-diretso na yan. So, ang sukat niyan, 2 piso. So, sa ngayon, ito gagamitin natin. Anyway, yung presyo nito, ay kukosting nyo po buong recipe. Tapos, divide nyo po, 56 grams. Okay? So, diretso tayo. Yan. Timbang tayo uli. Titingin lang. So, 52. Hindi po parehas. So, normal lang po yan. Yan. Basta hindi siya lalayo. Hindi siya aangat hanggang 60, 70, o 40. Basta na sa mga 50, 55. Ganyan. Maglalaro lang yung timbang niya. Ganyan kalayo. So, okay na po yan. So, ganyan. So, ito yung gagamitin natin na baking tray. Make sure malinis. Make sure walang tubig. Hindi po natin lalagyan ng grease o shortening. Ang iba, naglalagay ng spray, ng oil. Wala po, basta hindi lang po siya basa. Kasi nga po may breadcrumbs naman, hindi ito didikit. Okay? So, itong sugat na pinagputulan, imumudmud lang po natin dito sa breadcrumbs. Yan. Para hindi siya magdadry. Okay? So, ganito po siya. Palagi po natin lalagyan ng distansya o clearance yung paglalagay natin ng tinapay kasi nga po lalaki pa siya. Huwag po natin pagdikitin kasi pagka nagkadikit sila, may tendency na magiging hilaw yung gitna. Kaya lalagyan natin ng distansya. Okay, tapos ididiin natin konti ito para hindi uumbok. At mapanatili natin ang tayo ng ating pandesal. Ayan. So, ganyan po siya. Okay, so gagawa tayo ulit nito isa. So, lagi nyo po tandaan, costing nyo lang po para makuha nyo po yung cost per grams. Tapos, doon na kayo magbabase ng price kung magkano benta nyo. So, ganito pa rin. So, ayan. Puno na po isang tray natin. Kukuha tayo ulit ng isa pang tray. So, ganun pa rin gagawin natin, guys. Basta
Basta wag po tayong magmadali dito. Kailangan talaga natin sukatin to. So, ayan. Puno na rin ang isa nating tray. 2, 4, 6. Okay. Pa-flat ulit natin. Parehas lang. Ganun pa rin. Yan. Kuha tayo sa pang tray. So, uulitin ko po. Huwag po natin buhatin o hatakin na ma-stretch po yung dough. Kasi nga po, kailangan natin dito ma-maintain yung ng dough. Ma-maintain yung softness ng dough. Para hindi siya mag-shrink pag putol natin. Tapos, yung laki o sukat o gaano yung timbang, depende na po sa inyo. Kung nasa bahay pa po kayo, nagpa-practice lang po kayo, i-practice nyo po ng maayos. Huwag po, porque nag-practice lang kayo, okay na yan. Kasi, nandyan na kayo nagpa-practice na kayo I-practice nyo na yung ano ang pwede o ano yung dapat. Yan. So, sa sukat, pwede nyo itayo yung ID o ATM card, pwede. Depende sa inyo. Itayo o pahiga. Yan. Siyempre, expected natin, pag pahiga, mataas yung ID. So, mataas din yung putol. At saka, malaki din yung timbang. Okay, so, depende na rin po sa inyo yan. So, kayo na rin talaga bahala. Okay. Pwede nyo 3/4 nito. 3/4 nitong ID. Susukat nyo lang ganyan, tapos sa kanya puputulin. So, dalawa to, finger to, 3/4 nito. So, same lang din sa gagamit kayo ng gagamit kayo ng finger, ganyan. To finger, tapos cut, to finger cut, ganyan lang, hawak-hawak lang. Pero dire-diretso yan. Ganyan kami nagputol ng pandesal. So, ngayon, gumagawa tayo ng technique para dun sa mga baguhan. So, ito yung pinakamadali. O, gagawa kayo ng sarili yung panukat. Pwede yan. Kailangan na nandito, ma-maintain talaga yung laki ng baston. Guys, ito natira na breadcrumbs powder natin o bread powder. Ano lang po natin, itago ulit, tapos gagamitin natin sa susunod natin gagawa ng pandesal. Okay, so ganyan lang po. Takpan nyo lang po natin ito to make sure na malinis. Wala pong walang mga insects na cockroach na nagapo dito o daga. Kailangan tabunan. So, ito yung pang-last na tray natin. I-flat din natin. Yan. So, mamaya, ililipat na ko ito sa maliit na baking tray. Kasi sa ngayon, gagamitin natin maliit na oven. Yung usual o kadalasang ginagamit na oven sa bahay. Kasi nga po, tuturuan natin ngayon, yung mga nasa bahay. So, ipapakita ko sa inyo ano yung adjustment na gagawin natin sa maliit na oven para maluto natin to na maayos. Okay? So, proof muna natin ito. 30 to 45 minutes hanggang 1 hour. Depende rin po sa room temperature natin. Kung maganda yung room temperature, mabilis lang po ito. Okay? So, nasa mga 45 to 1 hour siguro. Titingnan lang po natin yung galaw ng dough. Okay, so sa mga sa mga kababayan natin dyan sa ibang bansa, sana po ito'y makatulong sa inyo. Kung during practice ninyo, pwede nyo po akong tawagan o i-message sa messenger. Kung may time naman ako, pwede naman tayo mag-video call para ma-guide ko rin kayo ng maayos.
Okay, basta may time lang po tayo, mag-schedule tayo ng oras, pwede. Sisikapin ko po makatulong sa inyo. Tapos, tawag nito. Basta yun ang pinakamaganda kong tip. Huwag muna kayong mag-isip na kung anong design, anong hugis ng pandesal, paano mo ibenta. Focus muna kayo paano gumawa ng dough. Okay? Paano mag-develop ng magandang dough. Masa muna kayo ng masa. Araw-araw yun yung gagawin. Kasi pag gumagawa kayo ng dough araw-araw, parang parang matansya mo na. Kumbaga maging kabisado mo na yung ng dough. Hanggang sa makasanayan mo na. Parang normal na lang ito pag sanay ka na. Parang lang. Yun nga, relasyon. Pagka nagkaroon kayo ng relasyon na gano'n na, parang wala na kayong parang may connection na kayong dalawa. Okay? So, yun lang po. Focus muna kayo dito sa recipe na to. Tapos, pag nakagawa na kayo ng magandang dough, gamit ang recipe na to, gagawa natin ng variety. Variety na tinapay. Marami pa tayong magagawa sa recipe na to. Basta masterin nyo lang. Makagawa na kayo ng magandang dough dito. Tapos, marunong na kayo magbaston. Gagawa din tayo ng demonstration paano gagawa ng ibang mga design na tinapay, paano magagawa ng mga toppings, fillings. Basta, sisikapin ko po makatulong sa inyo. Okay? So, mamaya, baking tayo. Luto tayo sa oven. So, guys, ito yung oven na gagamitin natin. Sira-sira na rin po to, luma na. Pansin mo yung gauge temperature o thermometer, sira na rin yan. Tapos ito yung control niya sa apoy. So nilalagay na po natin sa low, hindi makita. Ano yan, itong guhit na pula yan, nakalow lang po yan, kaya lang hindi masyado makita, no? Basta nakalow yan. Kasi kung ilalagay natin sa medium o medium heat yung seating dito, mabilis masunog yung tinapay. Okay? Kailangan nakalow lang po yan. Tapos, ito yung pinaka-importante dito. Ito. Napansin nyo, itim na itim na. So, itong sahig, isang sapaw. May sapawan ko po ng isa pa para hindi direkta tatagos yung init sa tinapay. Tapos hindi tayo maglalagay ng tinapay dito. Dito tayo maglalagay sa rack na to. Isang tray lang po kasya dito. Okay, so mamaya papakita natin. So ito na po yung pandesal natin, guys. Pinuto natin kanina. Yan. Pasado na po siya. So maghintay lang po tayo ng mga minute yung oven natin. So kaysa lang po natin. Ilipat pala natin to sa maliit na tray. So ayan, guys. Tapos na po natin ilipat sa maliliit na tray. Maabot po siya ng 4 na trays. Tapos 4 na piraso. Tsaka yung mga maliliit. Kaya yung proofing time pala nito, guys, nasa mga 45 minutes lang. Okay, so hintayin lang po natin na mainit yung oven natin. So ayan, guys, paano po natin ma-check yung tamang-tama na yung init ng oven. Pagkabukas ko po kanina, pinapasok ko agad kamay ko. Tapos mga few seconds, hindi mo matiis yung init, okay mo na ilalagay yung tinapay natin. Kasi bababa pa yung temperature pagkapasok o pagbukas pa na natin ng oven. Okay, so isang tray lang po muna papasok natin. Panatiliin po natin na sa low speed po yan para hindi po masunog ang tinapay natin. Okay, so first 5 minutes ikutin lang po natin. Ayan, sarado natin ulit. Pasok sila ulit yan.
So guys, yan po. Ganyan lang po kulay na niluto natin. Kasi yun nga po, first time po natin gumamit ng ganun kaliit na oven. So, tingin ko okay naman, kaya lang hindi advisable na gagawin nating brown konti. Pero kung maganda o pang commercial yung oven mo, lutuin mo ito 200 degrees Celsius na sa mga 8 to 12 minutes, magba-brown pa po nito yung kulay, mas crispy po yung dating. Ang hinahabol po natin sa technique dito, itong balat. Tingnan nyo, itong konting brown. Ito, pag na-perfect nyo po ito, magiging crispy ito. Yan, yung crumb na yan. Yan, ito. Kakapal kasi ito. Yan, itong crumb na to. Yan. Yan, ito. Titigas pa to pagka na-bake nyo ng maayos sa magandang oven. Titigas yan. Pagkagat mo, crispy yung taas, malambot yung ilalim. Tapos, ito yung pinaka-purpose ko dito, kaya hindi ko ginawang pino yung pagmasa. Kasi gusto ko mapakita sa inyo na sa ganung paraan, pwede na kayo makagawa sa bahay lang ninyo ng tinapay. Okay? So, ganito lang. Tapos, gusto nyo gawing commercial to o ibenta. Kailangan nyo pinuhin kunti. Lalong-lalo na sa gumagamit ng all-purpose flour. Kasi, parang mabigat yung dating pagka all-purpose yung gamitin natin. Pagka bread flour naman, same thing din. Kung gusto nyo gawing commercial o ibenta, first 2 hours, ipa-punch down nyo po siya, magbibilang uli kayo ng another 20 punch down uli. Okay? First 2 hours. Tapos, takpan uli yung ng cling wrap o cloth yung dough. Tapos, another 1 hour, saka nyo po ibaston. Okay? So, make sure na note po natin ito. Kasi hindi ko po ilalagay ito sa description box. Sana mapanood nyo po ng maayos. Tapos yung sugar natin, kung natatabangan kayo, palitan nyo lang po ng white sugar instead of brown sugar. Kasi gusto ko kasi yung matabang-tabang dito kasi pang natin to ng pandesal, lalagyan natin ng cheese o anong pwede natin ipalaman. Kaya tinabangan ko lang to. Palitan nyo lang ng white sugar. Tapos yung salt, angat nyo konti. Pwede nyo gawing 15 grams per kilo of flour. Kayo na po bahala. Okay? So, maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating mga videos. Sana po kayo walang sawa na magsuporta sa ating mga videos. At sana marami tayong matutulungan. I-share po natin ito sa mga kakilala natin na nais rin matuto gumawa ng mga kahit simpleng tinapay lang sa bahay tulad nito. Okay? Pag nakagawa na kayo nito o gumagawa pa lang kayo, pwede kayong mag-message sa akin. Pwede kayong makipag-video call. Libre naman, walang bayad yun. Pero pag yumaman na kayo, magsisingil na ako. Joke lang. Pero pwede nyo ako i-chat, no? I-add nyo lang po ako sa Facebook. Chat nyo po ako, magtatanong-tanong. Mas maganda talaga magtatanong-tanong tayo. Okay? Kasi doon tayo natututo At saka wag tayong matakot magkamali. Yan ang pinaka-importante. Kasi sa mga pagkakamali natin, doon tayo natututo. Yan po ang loob niyan. Yan, ganyan po siya. Ano po texture niya. So, kung gagawa kayo ng another 20 na punch down sa first 2 hours, magiging pino pa po yan. Tsaka, gaganda pa po konti ang texture niya. Yung balat. Yan. So, kayo na po bahala. Kasi, pag gagawin natin donut, itong donut na binigay ko po sa inyo, 3 times nyo na po siyang ipapunch down para magiging makinis yung
ano, yung dough, tsaka maging pinong-pino yung kalalabasan. Okay, so pagpraktisan nyo lang po ng maigi, bigay lang po tayo ng time. Hayaan nyo, tutulungan ko po kayo na makagawa ng variety sa recipe na to. Okay? So, good luck. God bless. So guys, meron akong ginawang brown konti para ipakita sa inyo. Yan. Tingnan nyo, matigas po siya konti. Pero pag didiin na natin, may crumbs po siya. Ito, crispy po natin ito. Yan, tumutunog po siya. Yan. So, ito po yung hinahabol natin dito. Yung crumbs ng pandesal. So, pagkakagatin mo to, medyo nasunog lang yung puwet. Kasi pangit na yung oven. Crispy to. Yan.